Amen! Subalit, hindi po natin siya nakikita, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang tangi po lamang nating sandata ay ang salita ng Panginoon. Amen! Na huwag po natin kaliligtaan. Ang salita po ng Diyos ay matalas higit sa taba. At mababasa ninyo dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit sa matalas, kaysa anumang taba na magkabilay talim, ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan na tutak sa buto at nakatataw ng mga iniisip at binabala ng tao. Amen! Ito po ay makikita natin sa Biblia, sa Hebrew po, verse. Amen! Kaya kung kayo po ay magbabasa ng Biblia, sana po ay gawin natin at isaisip natin ang ating mga binabasa sapagkat ito po ay magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay sa wabo ng lupa. Amen! Ako po ay nandito, mga kapatid. Hindi po sa nais ko na makilala ninyo ako, kundi nais ko po na ang Panginoon pong dinadalanginan natin, ang ating pong makilala. Siya po ang ating nais na makaharap sa umagang ito. At Amen. hindi po ang aking katauhan, kundi ang Panginoong Kristo. Amen! Ako po ay tao rin lamang na katulad ninyo. At ako po ay binigyan lamang po ng Panginoon ng karapatan na magsalita. At hindi po ako nararapat sambahin. Hindi po ako nararapat dalanginan. Kayo lang po ay manalangin sa ating Panginoong Kristo. Siya lamang po Amen! bigay ng kakabutan. Katulad mo, mga kapatid, ng mga kabataan na kung saan po ay naliligaw ng langgam. Ako lang po ay nagpapaalaala na sana po sundan po natin ang gawain ng ating Panginoon na kung saan po ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Subalit, siya po ay hindi nagkasala. Siya po ay namuhay bilang tao ng haral, bilang Diyos, sapagkat nais po niya na ang lahat sa atin ay sumunod sa Kanya upang makarating sa kinaroroonan ng ating Ama na sa langit. Amen! Kaya po, mga kapatid, saan niyo po ba gusto? Kay Satanas po ba o sa ating Panginoong Kristo? Diyos! Amen! Purihin ng Panginoon. Amen! Mga kapatid, Amen!
ko mga kabataan, kilala niyo po ba ang Panginoon? Amen! Amen. Salamat naman at sinisuman sa ating lahat ay nakikilala na natin ang ating Panginoon. Amen. Marami na kang ngiti eh. Kaya palagay ko sa Panginoon. Kasi kung nakasimangon sa amin sa mga spirit eh. Amen. Alam ba ninyo, kapag tayo ay masaya, kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, alam niyo ba nang si Satanas, ay umiiyak? Amen. Matutuwa ba kayo kung si Satanas umiiyak? Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. At nais kumari po para sa inyo na umarang ito ang ating Panginoong Diyos ay masaya. Amen. Kayong lahat ay nandito. Amen. Sinusuklian natin yung paghihirap ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Biruin mo, buhat nang siya ay panganak sa Bethlehem. Siya po ay maraming dinanas na paghihirap, maging ang kanyang mga magulang. Siya naman ay naghihirap sapagkat nung siya ay pinanganak, siya po ay nais pamatay ni Herodes sa kanyang bayan na nasasakupan. Amen. Doon po siya ay pinanak. Subalit nung pagkapanganak sa kanya, pinalikas siya ng Panginoon, ng ating Ama, na bumalik sa kanyang bayan, sapagkat ang Haring Herodes ay may balak na siya ay patayin. Kaya nung makaalis siya, mga ilang linggo lamang, ay nagbigay siya sa kanyang mga tauhan na ang lahat ng panganay na anak ay kanyang ipapatay. Kaya ito po ay nangyari at ang buo pong sinasakupan ni Haring Herodes ay nagdalamhati po sapagkat wala pong pinipili. Maging ito po ay may katungkulan, wala po siyang ipinipili at basta patayin ang 2 taong gulang. At kaya po, ang buong bayan nila ay nagdalamhati. Amen! Subalit sa kabutihan po ng ating Panginoon, siya po ay dinala sa kanyang bayan muli na kung saan ang kanyang sasakyan lamang ay ang kamit. Napakalayong lugar, subalit wala silang sasakyan, kundi ang kamit lamang. Nagawa niya po ito sapagkat ito po ang kaloob ng ating Panginoon. Amen! Amen. Na
anuman pong hirap ng dinadanas, maging ng kanyang naging magulang sa laman. Ito po ay napagtiisaan sa tulong po ng ating Amang nasa langit. Amen.